Live na po ba tayo? Paano ba ito makikita? Hello, hello. Ayan, live na po tayo, ano? Ayan. Hello po. Hello, hello po, hello. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Sandali po. Pasensya na po at first time. Ayan. Pinagpalang isang araw ng linggo po sa ating lahat. Ayan, hello po kay Sis Digna Pinili ng London, kay Sis Pastora Sally Arizabal Monte Hermoso. Ay, bakit? Ayan, nalisin natin ito. I-mute. Ano ba ito? Wait lang po ha. Wait lang at tinaayos ko pa po. Ayan. Inuulit ko po isang pinagpalang araw ng linggo sa ating lahat, kay Sis Digna Pinili Rakuya, kay Sis Pastora Sally Arizabal Monte Hermoso, kay Sis Rosemary A. Socias, kay Sis Flor Dalisa Rojas, kay Brother Rizal, kay Sis Charmin Joy Arnaiz, kay Sis Shione Atienza, at kay Brother Ben, at kay Pastora Micaela Luna. Ayan, salamat po sa pagsama ninyo sa akin. Good morning po kay Sis Marisa Nunez. At gising na po ba ang lahat? Ayan, gising na po ang lahat. Gisingin na po natin ang ating mga kasamahan para tayo po'y maghanda sa pagpunta sa ating kanya-kanyang simbahan. Special mention po sa mga taga-Hub of Christ Parañaque at sa The Hub of Christ Iligan. Hello po, Pastor Imelda Ramos Villanueva. Hello po kay Sis Marisa Nunez. Ayan, salamat po sa Diyos at gising na po kayo. Pag-comment po sa comment box natin na every gising is a blessing. Amen. Every gising is a blessing po talaga, dahil salamat sa Diyos sa bawat umaga na tayo may hininga pa. Kaya every gising ay blessings. Ano po? Kaya yan po, habang kayo po ay naghahanda sa pagpunta sa church, so samahan po muna nyo ako. Kahit nakikinig lang po, may tune in po ang inyong mga cellphone. Ano po? Kaya salamat po sa Diyos na akala ko po mag-iisa ako ngayon na hindi pala. Sabi nga pala ni Lord sa kanyang salita, isa o dalawa man lang ang naririyan na pinag-uusapan ng kanyang pangalan o kanyang salita ay nasa kalagitnaan siya. Kasama po natin siya. Amen. Amen po. Amen. Hello po kay Brother Rizal Santos. Ayun, ayun nga po, gisingin na po natin ang ating mga kapatiran na natutulog pa. Gising. Gising na po kayo at tayo po ay sama-samang magbasa ng salita ng Diyos. Masarap pong magkape tuwing umaga.
Pero mas masarap magpasalamat muna sa Diyos pagkagising sa umaga. Amen. Hello po kay Sister Estelita Labore. Good morning po. At salamat po sa Diyos, at ako po ngayon ang natasan dito. Alam po ninyo, sa totoo lang, kinakabahan po ako, kaya dinadala ko muna sa shoutout para mawala po yung kaba ko. First time ko po ito, tapos nag-iisa pa ako, Pero salamat po sa Diyos na naniniwala po ako na sasamahan niya ako. Kaya nagsa-shoutout po muna ako para mawala po yung kaba. At hindi naman po ako pwedeng mag-worship. Yung boses ko po ay paliko-liko. Kaya, Lord, salamat Lord sa magandang boses na ipagkakaloob mo sa akin, Panginoon, para makapag-worship sa iyo, Panginoon. Wag po muna sa live. Nag-worship naman po ako pag nagpipray po ako, yung bago po ako mag-pray. Pero wag po muna sa live, hindi pa po ako ready. Kaya shout out po muna ako. Amen po, Sis Yoni. Salamat po. Salamat po. Sa mga sa mga hindi pa nakakakilala sa akin at sa mga magre-replay nito na hindi pa nakakakilala sa akin ako nga po pala si Sis Emerald Tamayo. Ako po ngayon ang natasan sa pagbabasa ng Bible sa morning devotion po namin sa The Hub of Christ. Meron po kaming daily devotion every morning at 5 o'clock po. Kaya yung magre-replay po nito, pwede po kayong sumama sa amin 7 days a week. 7 days a week nga po. Tuwing alas 5 po ng umaga. Salamat po, Sis Pastora Sally Rizobal. Salamat po. Ayun po, meron po kaming daily devotion na tunay nga po na napakaganda sa pagkagising sa umaga. Ang Diyos ang una nating maririnig na salita. Ang mga salita ng Diyos ang una nating maririnig. At mas masarap pong unahin natin ang pakikinig. At samahan na rin po ninyo ng kape. Masarap pong magkape habang pong nakikinig na salita ng Diyos. At yun nga po, ako po si Sis Emerald. Actually po, kanina, sinulat ko po talaga lahat ng mga sasabihin ko kasi minsan nalilimutan po natin. Lalo na po ako, may katandaan na mas maganda po yung nagsusulat. Kaya ito, binabasa ko na lang po kasi maghapon po kanina, tuwing may pagkakataon, pagtulog yung alaga ko, nagbabasa po ako, nagsusulat kung ano po yung revelation na binibigay ni Lord. Kaya salamat po sa Diyos, nagkaroon ako ng pagkakataon kanina na madalas matulog yung alaga ko. At nag-fasting po ako. Nag-fasting po talaga ako kasi imagine, sinalang kagad ako dito na nag-iisa, na walang partner, na walang katanungan, yung magtatanungan kayo, magsisharean kayo, di po ba? Pero sabi nga po ni Lord, hindi niya ako pababayaan, sasamahan niya ako sa oras na ito. Opo, meron po kaming daily devotion tuwing alas 5 ng umaga, araw-araw po yung, kaya yung mga baguhan po dito, pwede po kayong maki-join sa amin po. Welcome po kayo. At meron din po kaming 24/7 na prayer intercede. Kung sino po yung gustong mag-join, mag-message lang po kayo sa comment box at i-add po namin kayo para ma-send namin sa inyo ang link ng Zoom. Yes, amen. Wag po natin kalimutan, i-share po natin ang ating daily devotion na ito. I-share po natin, mag-tag tayo, mag-invite, share, invite, at mag-tag po tayo. At yung hindi pa po nakapag-subscribe, follow na po kayo sa DLS, Daily Life Sharing TV, para updated ka sa magandang balita. Ayan, yung mga hindi pa po nakafollow, i-check po ninyo yung mga mobile ninyo.
mag-follow na po kayo sa Daily Life Sharing TV para po updated po kayo sa magagandang balita ng ating Panginoon. Opo, si Sioni, nakita ko po sa sa cellphone ko, minsan nagwiwik po yung signal ko. Pasensya na po, medyo nawawala. Slow connection po siya. Slow connection po. Pero clear naman po ba yung yung boses ko? Hello po kay brother husband ni Sis Dig na pinili at sa anak niya na si Kate. Hello po. Ayun nga po, yung hindi pa po nakapag-follow sa ating Daily Life Sharing TV, mag-follow na po kayo para updated po kayo sa magandang balita ng ating Panginoon. Ano po? At sa mga baguhan po dito at nagtatanong kung ano ba itong Daily Life Sharing. Ito pong Daily Life Sharing, ito po ay ipinanganak noong March 2020, kasagsagan po ng pandemic. Ano po, salamat po si Sally, salamat po. Yun nga po, pinanganak po ang Daily Life Sharing noong kasagsagan ng pandemic noong March 2020. At ito po ay binigay ng ating Panginoon sa aming mga mahal na pastor, sa aming simbahan na sina Pastor Dong Campoy at Pastor May Campoy. Shout out po sa inyo, Pastor Dong and Pastora May. Salamat po sa privilege na binigay ninyo sa akin ngayon. Ayun po, isa po ako sa mga libo-libong bunga ng Daily Life Sharing. At gayon din po ang aking mga anak. Mga bunga po kami sa Daily Life Sharing. At yes po, bunga po kami sa Daily Life Sharing sa pakikinig po namin sa araw-araw na binabahagi ni Pastor Dong and Pastora May ng mga salita ng Diyos. Naayos po ang mga buhay namin, pati yung mga anak ko po. Ang dating buhay po namin na puno ng gulo, walang sigla, ganon, masalimuot, malungkot, magulo, puno ng pagsubok. Hindi ko nga alam bakit nangyayari lahat yun natatanong ko nga minsan kasi nagdarasal naman ako. Pero noon nga pong nakilala namin itong Daily Life Sharing sa pakikinig ng salita ng Diyos at inupuan po kami ng aming mga mahal na pastor, pinagtiyagaan po kami na binigyan ng oras, inupuan para tinuruan, pinakilala ang Diyos at tinuruan sa mga tamang gawin. Nagpasakop po kami at sumunod po kami sa kanila. Naayos po yung mga buhay namin. Nagkaroon po kami ng mga kapayapaan sa buhay, yung mga buhay ng mga anak ko na dating magugulo, na ang dami din nilang mga burden. Ayun po, inaayos lahat. Sa talagang tunay nga po na ang Diyos lang po talaga ang sasagot sa ating mga pangangailangan. Siya lang po ang magbibigay ng ating kapayapaan. Siya din po ang sasagot sa lahat ng ating mga problema, sa ating lahat ng katanungan, nasa salita lang po talaga ng Diyos. Kaya nagpapasalamat po kami ng marami sa lingkod ng mga Diyos na nagtiyaga sa amin. Ayan po, binabati ko po si Salve Ciruela at kay Pastor kay Pastor nakalimutan ko. Samuel Ciruela. Hello po, Pastor. Kay Mami Carol. Hello po. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. I-comment po natin sa box ang every gising is a blessing. Salamat po sa Diyos na ginising pa tayo ng Panginoon sa umagang ito. Ayun po, itutuloy ko po yung kwento ko about nga po dun sa DLS, kung paano po namin nakilala ang Panginoon at paano naayos yung mga buhay po namin na mag-iina. So sa pag-upo po namin at pakikinig sa pagtuturo
ni Pastor Dong at ni Pastora May na mga senior pastor po namin sa The Hub of Christ. Ay kami nga po ay pinagpala na ng lubos. Nawala na yung dati pong maligalig kami, yung dating walang kapayapaan yung puso namin, yung dating aligaga, nawala po lahat yun. Kasi po, nandyan nga po, tinuturuan kami kung paano mo mapapagtagumpayan ang bawat pagsubok sa buhay mo. Hello po kay Sis Evelyn Bue at kay Sis Susan Lopez. Good morning po sa inyo. Isang pinagpalang umaga po sa inyo. So, sa pag-upo po namin at nagpasakop po kami sa aming mga pastor, nag-obey po kami sa lahat ng sinasabi nila, naayos po yung mga buhay namin. Dating walang WW, alam po ninyo yon. Kahit nasa abroad ka, laging gipit, laging kulang, puno ka ng utang. Ayun po, at napagtagumpayan pong lahat yun sa tulong ng biyaya ng Panginoon, sa pagtuturo ng ating mga pastor kung paano namin mapapagtagumpayan lahat ng yun. Hindi ko naman po sinasabi na wala nang darating na problema sa atin pag nandyan tayo sa Panginoon. Sa bawat problema po, pag may Diyos tayo, ay magbibigyan tayo ng karunungan at kaparaanan ng ating Panginoon upang ito'y ating mapagtagumpayan ang ating lahat ng mga pagsubok. Hello po kay Sis Charmin. Hello kay Sis Susan Lopez po. Ayun po, ang sabi nga po sa 1 Corinthians 10:13. Introduction pa lang po ito Pinapakilala ko lang po sa inyo ang DLS. Ang sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas ng loob upang makayanan ito at paraan upang malampasan ito. Ayun po. Nalampasan nga po namin lahat yung mga pagsubok na dumating sa amin at sa pagtawag po ng Diyos sa amin nung na-encounter ko po ang Panginoon, ako po ay talagang maraming dinadala, maraming problema sa mga anak, sa sarili ko. Hindi ko rin po pala alam, yung iba kong anak, may mga pinagdadaanan po sila na hindi ko alam. At yung isa ko rin pong anak na halos maghihiwalay na silang mag-asawa. Pero nung pinakilala po ni Pastor Dong, nung nakilala nga po namin ng DLS at inupuan kami ng aming mga pastor, napagtagumpayan po namin lahat yun. Kaya po, ang Diyos lamang po talaga ang solusyon sa lahat ng ating empty sa buhay. Lahat ng yung kaguluhan, bibigyan ka ng kapayapaan ng Panginoon. Yung haligaga ka, mawawala yun, hindi ka na mag-aalala. Kasi alam mong andyan si Lord, marami siyang pinangako, marami kang pangahawakan na pangako niya. Ayun po, isa po kami sa libu-libong bunga ng DLS. Kaya ngayon po kami po ay pinagpapalang lubos. Tunay nga po na pinagpala na po kami, pinagpapala po kami ang aking mga anak dahil nga po kami ay sumunod. Napaka-importante po talaga ng obedience at submission po. Sumunod lang po talaga tayo sa mga lingkod ng Diyos na nagtuturo sa atin. So, yun, introduction pa lang po yun, no? Bago ko po pala malimutan, meron po tayong daily life sharing, real life, real talk sa YouTube, official page po. So, pwede po kayong bumisita doon, yung mga baguhan dito, yung hindi pa po alam yung daily life sharing. So, pwede po kayong pumunta sa aming page sa YouTube po, sa daily life sharing, real life, real talk. At pwede po kayong mamili ng mapapanood ninyo doon ng mga real life, real talk na binago ng Diyos ang mga buhay ng mga guest doon na talaga pong
pinagpala po talaga sila. Mga buhay na walang kwenta noon na nagkaroon ng magandang kwento ang kanilang mga buhay na ginagamit na ngayon ginagamit sa gawain ng Panginoon ngayon. Kaya bumisita lang po kayo doon sa official page po ng Daily Life Sharing, Real Life, Real Talk sa YouTube po. Sigurado po ako na magpapala po kayo, mabibless po kayo doon. Dahil ang mga guests po namin doon, almost 900 na po almost 900 videos na po yung pwede ninyong pagpilian doon, at nandun na rin po yung testimony ko, testimony ng mga anak ko. So makakapagpili po kayo doon at manood po kayo. Pinagpala po talaga ang mapapanood ninyo doon, dahil sila po ay pinagpala ng Panginoon para magpapala sa inyo. Kaya iniinyayahan ko po kayo na pwede po kayong bumisita sa aming page sa YouTube. Marami pong mga doon, mga mapagpapilian po na na mapapanood po ng Real Life, Real Talk na mula sa mga lumang buhay nila na binago ng Panginoon. Tunay po, mabibless po kayo pag makakapagpanood po kayo noon. Kaya doon po sa mga baguhan dito o sa mga magre-replay, ayun po, welcome po kayong bumisita doon. Yes, amen. So salamat po sa Diyos. Sino pong nakakaalala kung ilang days na po tayo dito sa ating daily morning devotion po? Paki-comment na lang po sa box kung ilang days na po tayo salamat sa Diyos, po, kasi naka 19 days na po tayo sa Bible reading po natin. Yes, salamat po talaga sa ating Panginoon. Po. So, ngayon po, ayun, tapos na po yung introduction ko. At hello po kay Brother Albert Kaleha. Salamat po sa buhay ninyo at nakasama namin kayo ngayon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. I-share po ninyo itong ating live, share, tag, mention, at saka invite po. Salamat po sa Diyos. Sige po, mananalangin po muna ako bago po ako magbasa ng Bible reading, mananalangin po muna ako. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri kita, Panginoon, sinasamba kita, Panginoon, pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa araw na ito. Patawarin mo po ako, Panginoon, kung ako'y nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Linisin mo po ang aking puso upang ako'y karapat-dapat na maglingkod sa iyo. Salamat po sa privilege sa oras na ito upang makapagbahagi ng iyong salita, Lord. Samahan po ninyo ako ng inyong banal na espiritu na ma-serve ko ng maayos ang pinapagawa ninyo. Kayo ang mag-aayos ng aking labi para mabigkas ko ng mabuti ang iyong mga salita. Dinadalangin ko din po ang lahat ng mga nanonood, nakikinig ng live o magre-replay, na katagpuin mo po sila, Panginoon, at iparanas mo sa kanila, Panginoon, ang iyong kabutihan, Panginoon. Ang presensya mo, O Lord, iparanas mo, Panginoon, sa kanila, O Lord, kung gaano kakabuti, Panginoon, kung ano yung naranasan namin, Panginoon, iparanas mo sa kanila, Panginoon, ang Diyos na aming ipinakikilala, ang Diyos na aming ipinagsisigawan dito sa Daily Life Sharing ay Diyos na buhay at tapat sa kanyang pangako. Panghawakan lang po natin yon at manalig lang po tayo. Salamat po, Panginoon. Ikaw pa, O Lord, ang mangunguna sa lahat kong sasabihin, O Lord. Samahan mo ako. Salamat, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen and amen. Amen. Ayan po, at dito natasan po akong magbasa dito sa Galatia, sa chapter 2 hanggang chapter 3 po. Ayan, samahan po ninyo ako, buksan po ninyo inyong mga Biblia kung meron po kayong time. At kung wala naman po, i-take note na lang po ninyo ng ating babasahin sa araw na ito ay nasa Galatia chapter 2.
Amen. Makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe. Isinama ko rin si Tito. Bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. Nakipagpulong ako ng sarilinan sa mga kinikilalang pinuno ng iglesia at inilahad ko sa kanila ang magandang balitang ipinangangaral ko sa mga hentil. Ginagawa ko ito dahil ayaw kong mawalan ng kabuluhan ang aking ginagawa at ginagawa pa. Verse 3, kahit na isang Griego ang kasama kong si Tito, hindi nila pinilit na magpatuli ito. Kahit may ilang huwad na kapatid na nagtangka ng gayon, nakihalubilo sila sa amin upang manmana ng kalayaang taglay natin kay Kristo Jesus. Nais nila kaming maging mga alipin. Hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng magandang balita. Ngunit walang idinagdag sa akin ang mga kinikilalang pinuno. Hindi mahalaga sa akin kung sino man sila, sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Verse 7, sa halip kinilala nila na ipinagkatiwala sa akin ang pangangaral ng magandang balita sa mga hentil. Kung paanong ipinagkatiwala kay Pedro ang pangangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. Ang Diyos na nagbibigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Hudyo, ang siya ring nagbigay sa akin ng kapangyarihang mangaral sa mga hentil. Nakita ni na Santiago, Pedro at Juan na mga kinikilalang haligi ng iglesia ang kagandaang loob na ibinigay sa akin. Kaya't kami ni Bernabe ay buong puso nilang tinanggap bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga hentil mangaral. Pinagkasunduan namin na kami sa mga hentil mangaral at sila namay sa mga Hudyo. Ang hiling lamang nila ay huwag naming kakaligtaan ang mga dukha na siya namang masikap kong ginagawa. Ayan, verse 11, subalit nang dumating si Pedro sa Antioquia, harap-harapan ko siyang sinaway sapagkat maling-mali ang kanyang ginagawa. Dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya'y nakikisalo sa mga hentil. Subalit nang dumating na ang mga iyon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga hentil. Dahil sa takot niya sa pangkat na nagnanais na tuliin din ang mga hentil. Verse 13, at gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon na at gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Hudyo, pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Nang makita kong ang kanilang ikinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita, sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hentil at hindi bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga hentil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? Verse 15, kami nga'y ipinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hentil. Gayunman, alam naming ang tao'y pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumasampalataya kay Kristo Jesus
upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, at hindi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Verse 17, ngunit kung sa pagsisikap naming mapawalang sala sa pamamagitan ni Kristo, ay matagpuan kaming makasalanan pa, nangangahulugan bang si Kristo ay pagtaguyod ng kasalanan? Hinding-hindi. Ngunit kung itinatayo kong muli ang winasak ko na, ipinapakita kong makasalanan nga ang tao. Ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan rin ng kautusan, upang ngayoy mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nagandog ng kanyang sarili para sa akin. Hindi ko tinatanggihan ang kagandang loob ng Diyos kung ang tao'y mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Chapter 3. Mga hangal kayong mga taga-Galatia, sinong nakagayuma sa inyo sa harap mismo ng inyong mga mata ay ipinakita ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus? Sabihin nga ninyong tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. Verse 4, wala na bang halaga sa inyo ang mga naranasan ninyo? Marahil naman ay mayroon. Dahil ba sa pagsunod ninyo sa kautusan ay ipinagkakaloob ng Diyos ang Espiritu sa inyo at gumagawa kayo ng mga himala? O dahil sa pananampalataya na inyong narinig tungkol kay Kristo? Tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito, siya itinuring ng Diyos na matuwid. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos, ang mga tunay na anak ni Abraham. Verse 7, kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos, ang mga tunay na anak ni Abraham. Verse 8, bago pa ito nangyari, ay ipinahayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang magandang balitang ito ay ipinahayag na kay Abraham, sa pamamagitan mo'y pagpapalain ang lahat ng bansa. Kaya naman pagpalain ang mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumasampalataya. Ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Malinaw na walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa lahat ng itinakda ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. Verse 13, tinubos tayo ni Kristo
mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matatanggap natin ang Espiritong ipinagkaloob ng Diyos. Ang kautusan at ang pangako. Verse 15, mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. Kapag nalagdaan ng isang kasunduan, hindi na ito mapapawalang saysay, ni madaragdagan. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling, hindi sinasabi, at sa kanyang mga supling na ang tinutukoy ay marami, kundi, at ang sa iyong supling na iisang tinutukoy, at ito'y si Kristo. Ito ang ibig kong sabihin, pinagtibay ng Diyos ang isang kasunduan at ipinangako niyang tutuparin ito ang kasunduang iyon, at ang pangako ng Diyos ay hindi mapapawalang saysay ng kautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon. Kung ang pamana ay pinagkakaloob dahil sa kautusan, hindi na ito dahil sa pangako. Ngunit ang pamana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako. Kung ganoon, ano ang silbi ng kautusan? Idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag at may bisa ito hanggang sa dumating ang anak na pinangakuan. Ulitin ko po yung verse 19, Kung ganon, anong silbi ng kautusan? Idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag at may bisa ito hanggang sa dumating ang anak na pinangakuan. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Kapag may tagapamagitan, nangangahulugang higit sa isang panig ang gumagawa ng kasunduan, subalit ang Diyos ay iisa. Verse 21, ang ibig bang sabihin nito ay salungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hindi. Kung ang kautosang ibinigay ay nakakapagbigay buhay, ang tao ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan. Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan, kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo na ibinibigay sa lahat ng sumasampalataya. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo ay nakakulong sa kautusang hanggang sa pananampalatayang iyon. Verse 23, ulitin ko po. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y nakakulong sa kautusan hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Kaya't ang kautusan ang naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayong dumating na ang panahon ng pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng taga-disiplina. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong isinusuot na parang damit na nang kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Grego, ang alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikiisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y
kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Salamat sa salita ng Diyos. Grabe no, ilang beses po inulit dito na maliligtas tayo sa ating pananampalataya. Naggumawa po ako ng ko kanina, maikling outline kasi nga po may trabaho ako. At ang pagkakaintindi ko po sa binasa ko, si Apostol Pablo po ay nagagalit nga po siya sa mga taga-Galatia kasi po ang mga tao doon ay ang mga Kristiyano doon na mga Hudyo ay nalilihis na po sila, napapalayo na po sila sa Panginoon. Doon po sa binasa ko, sa pagkakaunawa ko po, lubos talaga na nag-aalala si Apostol Paul sa mga taga-Galatia na sila ay nalalayo na sa Panginoon. Dahil nga po, ang sabi nga po doon sa chapter 1, babasahin ko po sa Galatia chapter 1, verse 6 and 7. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita, kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Ayun po, kaya nag-aalala po talaga si Apostol Pablo po, sa mga taga-Galatia dahil po madali po silang maniwala sa mga maling doktrina. Kaya tayo po, dapat po talaga na makikinig po tayo sa mga nasa tamang lugar po tayo at sa mga tamang tao para hindi po tayo malihis, hindi po tayo malihis sa salita ng Diyos. At ang pagkakaintindi ko pa rin po doon na nakita ko din po sa binasa ko na ipinagtatanggol po ni Apostol Paul ang kanyang tungkulin bilang lingkod ng Diyos. Binigyan din niya na nakatanggap siya ng direktang diniin niya po doon na nakatanggap siya ng direktang pagpapahayag mula sa Diyos. Kinausap po siya ng Panginoon. Walang anghel na namagitan. Direkta po talaga siyang kinausap ng Panginoon. Hindi katulad po kay Moises na namagitan po talaga ang anghel. Siya po ang nagdala ng mensahe. Pero kay Apostol Paul po, direkta po ang Diyos na ang nakipag-usap sa kanya. At ito po ay mababasa natin sa Acts chapter 9 verse 4 and 5. Samahan po ninyo ako sa Acts chapter 9 Gawa chapter 9 verse 4 and 5. Di po ba nung naglalakbay si Saul papuntang Damasco at nang siya malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig po niya ang isang tinig na nagsasabi, Saul, Saul, bakit mo ko inuusig? Ang tanong niya, sino kayo? Sino kayo? Panginoon. Pero nagtanong po siya, pero inano na niya kagad na Panginoon, tanong niya. Ang sagot po ng tinig, ako si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Kaya ayun po talagang pinagdidiinan po niya doon na siya po ay
hayagan siyang direktang kinausap ng Panginoon. Narinig po niya talaga na ang Diyos ang nakipag-usap sa kanya. Ano po, kaya talaga pong sinisikap po niya na tayo ay maliligtas sa ating paniniwala sa Panginoon, sa ating pagsamba sa Diyos, hindi sa ating mabubuting gawa. Kasi po, kahit gaano po tayo kabuti, kahit gaano po tayo gumawa ng mga kabutihan, kung wala naman po tayong Diyos sa ating katawan, wala tayong pananampalataya sa Panginoon, hindi po tayo maililigtas ng ating mga mabubuting gawa. Ano po? At doon naman po, ang isa pa po na nakatch ko doon, sabi nga po, sinasabi po dito na si Abraham ay isang halimbawa na isang taong nagbigay na bigyang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga ginawa sa batas ni Moises. Ayun, kasi po magkaiba po yung kasunduan kay Moises, dahil si Moises po siya po yung tagapagturo sa atin para makalapit sa Diyos, pero ang kaligtasan po natin ay nasa sa ating pananampalataya, dahil sinasabi po sa 1 John 3:16, napakabuti po talaga ng Panginoon, ng ating Amang Diyos nasa langit. Ano po? Dahil ang kaisa-isa niyang anak ay pinagkaloob niya sa atin upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Grabe, grabe talaga yung pagmamahal ng Ama natin sa atin, kaisa-isa niyang anak pinako sa krus para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Ganon po talaga grabe yung pagmamahal po talaga ng ating Panginoon sa atin, ang Amang Diyos nasa langit. Ano po? At sinasabi din po dito sa unang aklat ng 1, sa 1 John, chapter 1 verse 9, na subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Opo, yun po. Kaya lumapit lang po tayo sa Panginoon at tumingin ng kapatawaran niya. Tayo po'y magkakaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. At dito nga po sa binasa ko sa Galatia chapter 3 po, ilang ulit pong binanggit doon na tayo po ay asa na ba yun? Chapter taga Galatia sa chapter 3. Maraming beses po binanggit doon na sa pamamagitan ng ating pananampalataya tayo ay naligtas. Kaya sa yung mabubuting gawa po natin, kahit tayo kabuting tao, gaano tayo kabuting, marami tayong mga ginagawang mabuti, hindi po tayo maliligtas ng ating mga mabubuting gawa kung wala po tayong Kristo sa buhay. Amen. Maraming salamat po sa inyo sa pagsama ninyo sa akin, sa kabila ng pag-aasikaso po ninyo na naghahanda po kayo para sa ating gawain sa kanya-kanyang church. Nandito po kayo para sinamahan po ninyo ako. Kaya salamat po ng marami at magko-closing prayer na po ako. Amen, amen. Lord, Father God, maraming salamat Panginoon sa mga buhay ng mga nakasama ko sa live, Panginoon, sa mga buhay, Panginoon, na magre-replay pa nito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na
naihayag ko ng maayos, Panginoon, ang inyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, naranasan ko ang kanyang presensya ngayon, O Lord. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito, Panginoon, na napagsilbihan ka, O Lord. Dalangin ko, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, nang aalis ngayon, papunta sa kanilang mga church, O Lord, ingatan mo po sila, Panginoon, at samahan mo sila, Panginoon, ng ligtas hanggang sila'y makarating at makauwi sa kanilang mga tahanan, O Lord. Salamat, Panginoon, na sa umagang ito, Panginoon, ikaw ang sa pagkagising namin, Panginoon, sa pagkagising nila, Panginoon, pagkagising namin, Panginoon, ikaw ang aming pinag-uusapan, Panginoon. Kaya, Lord, ibinabalik ko po sa inyo, Panginoon, ang mataas na parangal, pasalamat, dinadakila ko ang iyong pangalan. Sa Jesus' name, amen and amen. Salamat po at kita-kits na ulit po tayo bukas ng umaga. Mag-invite po tayo. Salamat po sa Diyos. Kung meron man pong mali dun sa mga first time ko po, kaya salamat po sa Diyos, sinamahan ako ng Holy Spirit, at salamat po talaga sa privilege na ito. Bye po, happy Sunday po, ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat, amen po. Salamat po, si Sally, salamat po sa inyong lahat, God bless us all, bye. Thank you Lord, thank you Jesus. Finish.